Ask ko lang po if when i-add tong symbol na to sa sentence, ang tinutukoy niya is yung M dash, yung mahabang ganun. Actually, marami siyang pwedeng functional gamit Pero ngayon, ang i-discuss natin yung pinakamadalas na gamit sa kanya, which is to set off information or thoughts or lists. Mga ganyan. When we say we set off information, ideas, thoughts, etc., hinihiwalay natin siya or binubukod natin siya sa loob ng isang pangungusap na yon. Kumbaga, within a sentence, meron kang naka-highlight or nakabukod, naka-separate na thought pa. Halimbawa, ganito yung sentence mo. Generosity strengthens relationships but can leave you drained. Now, naisip mo habang nagsusulat ka, mas maganda kung magbibigay ka ng additional information about generosity. So, para ma-insert mo yung thought mo, pwede kang gumamit ng M dashes. Ganito magiging itsura niya. Generosity, M dash, yung mahaba, always giving, always sharing. Kasi yan yung idea mo kung ano ba yung generosity. Tapos, M dash ulit. Okay? Tapos, diretso ka na dito. Strengthens relationships but can leave you drained. So again, tong idea na to, always giving, always sharing, dinidescribe niya kung ano ba yung generosity. And since ayaw mo namang maapektuhan yung flow nung nauna mong idea, sinet off mo na lang siya using M dashes. Sobrang linaw pa rin nung flow at nung idea nung sentence mo, kahit na humahaba siya.